Hello sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners. Ako si Mika, isa sa mga silent listeners ng channel nyo. Inaabangan ko ang mga uploads nyo everyday. Gusto ko lang ikwento itong karanasan ko taong 2017 nung nag-aaral pa ako. Broadcasting major ako noon sa Quezon City. At dahil nga sa course ko, sanay kami sa puyatan. Sa mga recording na umaabot hanggang hating gabi. Siguro ang hindi lang kami sanay sa multo o ligaw na mga kaluluwa. Bali nangyari itong specific na kwento ko gabi ng recording practice namin para sa radio production class. Required kasi kaming mag-produce ng parang radio drama na complete with sound effects, dialogues at background music. Since night lab kami, mga 8 PM nagsisimula yung schedule namin. Hanggang 10 PM pa nga o minsan mas late pa kapag may kailangan i-edit. Yung building namin medyo luma na talaga. Dating studio pa raw yata ng local radio station bago bilhin ng university. Mahaba yung hallway at sa dulo andoon yung recording booth na gawa sa maapal na salamin. Kapag nasa loob ka, halos wala kang maririnig sa labas kaya perfect talaga for recording. Pero kahit ilang buwan na akong pumapasok doon, hindi pa rin maalis sa akin yung feeling na parang may ibang tao sa loob kahit alam kong kami lang ang naroon. Basta, dati pa ako nakakaramdam nun. That night, 5 lang kami sa grupo. Ako, si Jared yung scriptwriter, si Kath yung sound designer, si Jules na voice talent at si Lian na editor. Wala si Prof kasi nagkasakit daw, so kami-kami lang. Nag-start kami medyo late na. Around 9:30 PM kasi nag-dinner muna kami. Mga past 10, ongoing pa rin kami nang may narinig kaming biglang kumalabog sa likod ng booth. Hindi naman namin pinansin kahit na medyo kinabahan ako. Baka kasi yung pusa lang, yung community cat ng school namin. Tinuloy na lang namin yung ginagawang recording. Nakailang take din kami ng dialogues. Then, mga 11 PM na nung natapos namin lahat. Dahil pagod, sabi ni Lian, i-playback na lang daw muna namin yung last take para ma-review. Plinay niya yung file sa computer habang nakikinig kami. Okay naman sa mga unang part kasi malinis yung boses at malinaw yung mic. Pero nung nasa kalagitnaan na ng dialogue ni Jules, may narinig kaming mahina sa background. Parang humuhugot ng hangin. Akala namin static o mic noise lang. Pero nung tinaasan ni Lian yung volume, doon namin narinig ng malinaw na may boses nga. May babaeng mahinang umiiyak. Tapos maya-maya parang binanggit yung pangalan ko. Mika daw. Napatingin silang lahat sa akin. Tumayo ako bigla. Parang may dumaloy na malamig sa buong katawan ko. Sinubukan kong tumawa. Saka tinanong sila kung nag-joke ba sila o pinagtitripan ako. Pero wala sa kanila ang tumawa. Si Lian biglang pinos yung playback tapos tinaasan pa ulit. Pag inulit mo, rinig na rinig mo talaga yung iyak na parang galing sa malayo. Tapos sinundan ng boses na tumatawag sa pangalan ko. Pagkatapos nun, biglang nagbukas mag-isa yung ilaw sa kabilang room. Yung room lang na katabi ng booth na matagal nang hindi nagagamit. Nagkatinginan kaming lahat. Si Kath bigla na lang yumakap sa akin tapos napaiyak sa takot. Sabi ni Jared, mas mabuti raw na kung umuwi na kami. Bukas na lang daw namin ayusin yung recording. Pero hindi pa rin ako agad makagalaw. Parang may humahawak sa dibdib ko na pinipigilan akong umalis. Maya-maya pa, napaligon ako sa salamin ng booth. Doon ko nakita yung refleksyon ko, pero hindi lang ako dahil may naatayo na sa likod ko. Isang babae yon na mahaba ang buhok, basang-basa ang buong katawan. Napasigaw ako sa takot. Hindi ko na alam yung nangyari, pero narinig din yata nila na may umiiyak na naman na boses. Hindi na yon galing sa playback, kundi sa mismong speaker sa gilid. Mas malakas na yon ngayon. Umiiyak. At parang sinasabi ulit yung pangalan ko.
Doon na kami sabay-sabay tumakbo palabas ng booth. Pagdating sa hallway, patay lahat ng ilaw maliban sa emergency light sa dulo. Hindi ko alam kung paano ko nilundag pababa yung hagdan kahit na nanginginig ako sa takot. Basta ang alam ko lang, gusto ko nang lumabas. Kinabukasan, pinatawag kami ng prof namin. Nagalit pa siya kasi nabura daw yung project file, pati raw yung sa storage drive. Corrupted lahat ng audio. Wala ni isa ang ma-play. Nagkatinginan na lang kami at walang maisagot. Hindi na namin pinag-usapan pa ulit yung nangyari. At kahit kailan, hindi na rin kami nag-record o sumama sa klase kapag gabi. Ito at may isa pa akong experience dun sa university namin na next time ko na lang po ikukwento. Thank you sir sa inyong time and hopefully maisama to sa inyong channel. Hello boss, kamusta naman? Tuwing free time ay pinapainggan ko ang mga stories nyo sa channel. Ako nga pala si Paolo, photography major. Rumaraket na rin ako kung saan-saan. Hindi naman ako maarte sa location at oras. Pero may isa akong project na last year lang na hindi na ako sumasama sa kahit anong night shoot. Final project namin noon sa Photography 7, low light exposure. Dapat night class talaga pero ni-require na lang kaming mag-shoot ng school grounds sa gabi kasi kailangan daw naming i-capture kung paano naglalaro yung ilaw sa dilim. Excited kami lahat kasi yun yung first time naming gamitin yung bagong DSLR ng department. Mga bandang 7 PM, nagsimula na kaming mag-set up. Tahimik na yung campus at yung mga ilaw sa hallway ang bukas na lang. Hindi rin namin kasama yung professor namin kasi sabi niya ay trusted na raw kami. Basta raw na ililigpit lang lahat ng gamit pagkatapos. Palipat-lipat kami ng place kasi naghahanap din kami kung saan may liwanag ng buwan. Hanggang sa dumating kami sa pinakamatagal naming spot, doon sa lumang hallway ng main building. Nag-aya sila bigla na mag-group picture as memory. Naging close na rin kasi kami sa isa't isa dahil kami madalas yung nagiging magkagrupo. Nilagay ko na yung camera sa timer mode, tapos tumakbo lahat pabalik para maasama sa frame. After namin mag-click, pinanood agad ni Liza, isa sa mga editors namin, yung nasa LCD. Bigla na lang kumunot yung noo niya, kaya napatingin din tuloy ako. Doon ko napansin na parang may extra sa likod namin. 6 lang kasi kami, pero sa screen, 7 kami. Naka-line up kaming lahat doon sa peak. Pero sa likod ni Marco ay parang may isa pang hulma ng tao. Medyo malabo nga lang. Lahat kami ay same ang suot na uniform. Distorted kaya hindi maaninag yung muka. Pero kahit blurred ang image, halata mong nakatingin siya mismo sa camera. Kinilabutan kaming lahat. Akala namin na glitch lang. Pero nung zinom ni Liza, malinaw na parang duplicate ni Marco. Imposible namang reflection yon. Natahimik kaming lahat. Hindi namin ma-explain. Pati nga si Marco ay natahimik lang din. Sinubukan ko na lang noon ibahin yung usapan para hindi na magkatakutan. Sabi ni Liza, lilinisin lang daw niya yung pic at baka nakaglitch lang. After noon, nagsiuwian na kami. Akala ko ay doon na matatapos. Hindi ko na rin kasi masyadong inisip pa. Pero kinabukasan, hindi pumasok si Marco. Nagtaka kami kasi usually siya yung pinakamaaga sa amin. Tinext namin siya pero walang sagot. Tinatawagan na nga namin pero hindi talaga sumasagot. Akala namin ay absent lang kaya pinabayaan na lang namin. Hanggang sa pagdating ng gabi, tumawag si Liza, umiiyak. Si Marco daw ay naaksidente, nadulas habang nagmomotor pa uwi at nabangga. Sa kasamaang palad, on the spot siyang binawian ng buhay. Naging malaking trauma para sa amin yon. Parang ang simula nun,
Hindi na kami nagsasama-samang grupo. Kanya-kanya na kumbaga. Minsan nga iniisip ko, baka coincidence lang. Baka glitch lang ng camera o lens flare o kung ano man. Pero minsan, sumasagi din sa isip ko na baka doppelganger yon ni Marco. Yung kapag nakita kayo o may ganun ka, ibig sabihin mapapahamak ka? Hindi naman kasi namin yun naisip nung gabing yon. Pero sana, napag-ingat man lang namin si Marco. Mahigit 1 taon na rin nang mangyari to. At sana nga talaga ay tahimik na siya. Magandang gabi po Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin na lang akong Dennis, guard sa isang university dito sa Laguna. Hindi ko na lang sasabihin kung saang school at baka malintikan pa ako't malaman sa trabaho. Ayaw kasi nilang may lumalabas na kahit anong issue. Pero isa ang sigurado ako, yun ay pawang katotohanan at karanasan ko mismo ang lahat ng isasalaysay ko sa kwentong to. Kadalasan talaga ang duty ko ay gabi, yung tinatawag naming closing shift. Ako yung nagro-ronda sa buong campus bago ko isara ang mga gates. 8:00 pa lang tapos na ang lahat ng klase. Kaya kapag duty ko na tahimik na ang buong building. Sanay na rin naman ako kasi 2 taon na rin akong guard sa bangko naman dati. Hanggang sa isang gabi, doon na nagsimula ang lahat. Naalala ko, habang nagro-ronda ako sa 3rd floor ng main building, may nadaanan akong classroom na bukas pa ang ilaw. Napakunot noo ako kasi dapat 7:30 pa lang sinasara na yung lahat ng ilaw sa taas para makatipid sa kuryente. Hindi talaga uso ang klase sa gabi sa amin kasi nga public school lang. Nung silipin ko, may nakita akong babaeng estudyante na naka-uniform pa. Nakaupo siya sa pinakalikod ng upuan, nakatungo. Tinapik ko yung pinto. "Miss, sarado na po tayo sabi ko. Pero hindi siya gumagalaw. Inakala ko na baka naka-earphones lang, kaya nilapitan ko pa. Pero bago pa ako makapasok, bigla siyang tumayo, kinuha ang bag at mabilis na lumabas. Dumaan lang sa tabi ko. Napansin kong sobrang lamig ng hangin nung lumapit siya. Talagang literal na kinilabutan ako. Napansin ko rin yung amoy niya. Parang bulaklak na panlibing. Yung matamis na may halong amoy ng kandila. Habang kinukwento ko tuloy ngayon, kinikilabutan pa rin ako. Mabalik tayo sa kwento. Simula nun, napapansin ko na siya gabi-gabi. Eksaktong mga 8:00 ko siya nakikita. Dumadaan sa main gate, hindi nagsasalita, palaging nakayuko. May kahabaan yung buhok na halos takpan na yung muka. Nakaitim din na cardigan kahit mainit, tapos may bitbit na lumang sling bag. Siyempre, bilang guard, tinatanong ko lagi kung may klase ba siya. Sinisita ko pa at balak kong kunin yung ID. Pero palaging hindi siya sumasagot, tapos hindi ko na naaabutan. Hindi ko rin naman kasi pwedeng basta-basta iwan yung poste ko kung hindi oras ng rounds. Minsan, buong rounds ko, hinahanap ko lang siya kasi baka mamaya magnanakaw pala. Pero talagang hindi ko siya naabutan o nahanap. Isang gabi, naabutan ko siya hanggang sa pumasok ulit siya doon sa room kung saan ko siya unang nakita. Mga 8:00 yon. Nakita ko ulit siyang pumasok sa gate. Tahimik pa rin, walang kibo, at parang hindi man lang ako nakikita. Sakto namang may karelyebo ako sa poste, kaya nasundan ko siya. Dumiretso siya ulit sa building, paakyat ng 3rd floor. Doon siya pumasok sa parehong classroom na nakita ko noon. Mga ilang minuto lang, pumasok din ako. Pero pagtingin ko sa loob, walang tao. Wala rin kahit anong gamit o bag, pero bukas ang ilaw. Lumapit ako dun sa upuang laging inuupuan niya. Kinabahan ako kasi sigurado akong nakita ko siyang pumasok, pero hindi ko na siya nakita sa loob o lumabas. Sa buong buhay ko,
pati na sa buong pagtatrabaho ko bilang guard, doon lang ako nakaramdam ng matinding takot. Bumaba ulit ako sa guardhouse, saka ko tinanong yung kasama ko kung nakita niya ba yung babaeng estudyante na dumaan. Pero wala daw siyang nakita. Doon ko na nakumpirma na hindi buhay na tao yung estudyanteng yon. Nanlamig yung buong katawan ko. Simula nun, kada alas 8 ng gabi, nilalagyan ko ng kandila yung guardhouse. Hindi dahil sa gusto kong takutin yung sarili ko, pero dahil respeto na rin. Tuwing dumadaan siya sa gate, hindi ko na siya pinipigilan o pinapansin. Tinitingnan ko lang habang dahan-dahan siyang papasok ng building. At pagkalipas ng ilang minuto, mawawala na yung ilaw ng third floor. Magpasa hanggang ngayon, tuwing alas 8 ng gabi, binibilang ko pa rin kung ilang ilaw ang bukas sa third floor. Dahil kapag may isang classroom na bukas patay ang ilaw, alam kong andoon na yung multo ng estudyante. Nag-aaral pa rin kahit siguro matagal nang graduate sa mundong ito. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Sana ay mabasa nyo. Kumusta naman kayo, Sir Bob? Sana ay mapili nyo tong kwentong ilahad sa channel nyo. Ako nga pala si Lance, nasa third year college student. At sa totoo lang, hindi naman po talaga ako paniwalain sa mga ganitong katatakutan. Pero mula ng maranasan ko, nahilig na rin ako makinig sa mga kwento ng iba at naisipan ko ring ibahagi sa inyo yung nangyari sa amin ng mga kaklase ko. Nung panahon na yon, finals week na, kaya given na lahat kami ay pagod, sabog, kulang sa tulog. Ang dami pa naming kailangang habulin. Tapos nagkataon pa na nanganak yung major prof namin kaya may ipinalit na substitute professor. Ang alam namin, babae rin. Medyo matanda na raw, pero mabait at organized daw magturo, sabi ng ibang block. So medyo na-relieve naman kami kasi at least hindi raw terror. Mga bandang 6:30 ng gabi, dapat may class kami sa kanya sa 6th floor. Ang kaso, biglang nag-brown out, as in buong building, pati hallways, madilim. Buti na lang may ilang emergency lights na gumana. Dahil di rin naman namin alam kung kailan babalik yung kuryente, nag-decide yung class president na i-cancel muna. Pero maya-maya, around 7:10 PM, biglang bumalik yung ilaw. Kasabay nun ay biglang dumating yung sub-prof namin. Nakaputi lang siya. Simpleng blouse at slacks. May suot na salamin at ponytail. Mukha siyang formal, pero parang makaluma. Alam mo yung vibes ng mga prof nung dekada 80. Ganon. Pero syempre, madalas naman talaga na ganon ang outfitan ng mga prof, lalo na yung magagaling. Kaya hindi ko na rin masyadong napansin that time. Tahimik lang siya. Pero ang weird, kasi panay yung pagngiti niya. Yung tipong parang walang emosyon sa muka, pero diretsyong naangiti. Medyo nakakailang, pero dahil magalang naman siya magsalita, wala kaming reklamo. Sabi niya, magkita na lang ulit tayo mamayang 9 PM. Since hindi tayo nakapag-class kanina, i-make up na lang natin tonight. Medyo napatingin kaming lahat sa isa't isa, kasi 9 PM pa talaga, wala nang tao sa building niyan. Pero dahil kailangan namin pumasa, pumayag na rin kami. Pagdating ng 9 PM, konti lang kaming pumasok. Siguro mga 12 lang sa buong section. Tahimik yung hallway, malamig, at halos maririnig mo yung ugong ng fluorescent light na patay sindi. Pagpasok namin sa room, andun na agad si ma'am. Nakatayo sa harap ng board at nakatingin lang. Hindi siya nagsalita agad, kaya parang lahat kami ay napatingin lang din sa kanya. Maya-maya ay ngumiti siya ulit, yung tipong nakakapanindig balahibo ng ngiti. Yung ngiti na parang walang kaluluwa. Sabi lang niya, saglit lang daw. Hindi raw siya aalis, hindi raw siya mawawala. Nagtaka ako kasi bakit parang may laman yung mga salita niya.
Tapos bigla siyang lumabas. Paglabas, narinig namin siyang nagsalita. Andoon lang daw siya. Mga 3 beses pa nga niyang sinabing andoon lang siya at malakas yung boses niya. Akala namin ay kukuha lang ng materials or quiz paper. Pero ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin siya bumabalik. Nagsimula ng magdaldalan yung mga kaklase ko. Pero ako, iba yung pakiramdam. Para akong nanlamig na kinutuban sa bagay na hindi ko magets. Tahimik na tahimik pa rin sa hallway. Tapos may narinig akong mahinang yabag. Nung una, akala ko ay janitor. Pero parang paikot-ikot lang sa labas. Sa bawat minutong lumilipas, parang lumalakas yung ugong ng ilaw sa kisame. May isa pa nga sa amin na napasigaw ng mahina kasi bigla daw nag-flicker yung ilaw. Matagal na ganoon yung eksena. Hindi ko magawang maipagkwentuhan sa katabi ko kasi pinapairamdaman ko lang yung paligid kung anong mangyayari. Kung babalik ba yung prof o kung ano ba yung bagay na ikinababahala ko. Hanggang sa inabot na kami ng 10:30 na dapat itapos na yung klase namin. Hindi na nga bumalik si ma'am, pero ayaw naming umalis nang hindi nagpapaalam. Yung isa naming classmate na gusto nang umuwi at hindi maapaghintay, lumabas para silipin kung andoon pa sa faculty si ma'am. Pagbalik niya, sobrang putla niya. Hindi raw niya makita kahit anong ilaw sa hallway. Parang nawawala lahat ng ilaw sa dulo kung saan dapat yung faculty. Parang may shadow daw na dumaan sa dulo. Pero nang labitan niya ay wala namang tao at sarado na yung faculty. Nung una, hindi pa namin pinaniwalaan kaya sabay-sabay kami pumunta sa faculty room. At tama nga yung kaklase namin. Nagtakutan pa yung iba naming mga classmates pero may nagsabi na baka umuwi na yung prof at nakalimutan kami. At dahil nga sa wala naman ng ibang mga prof, nagsibabaan na lang kami para umuwi. Pagdating namin ng ground floor, andun yung guard. Tinanong kami kung anong ginagawa namin sa taas ng ganoong oras. Sinabi namin na may make-up class kami. Kaso, iniwan kami ng magsasab na prof. Napakanot-noo si manong guard. Sabi niya, anong make-up class? Wala na mga estudyante at teachers dito, 7:00 pa. Pati nga ilaw pinatay ko na kanina. Nanlaki ang mata naming lahat. Sigurado kaming kasama namin kanina yung prof. Pero syempre, ipinagkibit balikat na lang namin kasi nga malaki yung school. Baka hindi lang nakita nung guard. Saka uwing-uwi na rin kami. Anong oras na kaya? Kinabukasan nun, nagulat kami kasi may dumating na prof. Siya daw yung sub-prof namin. Sinabi namin yung nangyari na may dumating nga na prof na nagpakilalang siya yung prof tapos biglang nawala. Nagtaka yung sub kasi hindi naman daw siya pumunta kahapon kasi nga kansilado na yung klase dahil sa brownout. Lahat kami ay nagtaka kasi kung hindi yun yung sub-prof namin, sino yung nagpakita sa aming prof? Ilang araw naming pinag-usapan yon. Hanggang sa naging usapan na sa school namin. Sabi ng iba, baka daw minulto kami ng prof na dating namatay doon sa room na yon. At dahil sa sobrang curious kami kung sino yung prof doon na namatay, nagtanong-tanong kami sa mga old professors. Hanggang sa kakulitan namin, pinakita sa amin yung picture ng prof sa isang lumang yearbook. Late 1980s pa yon. Doon namin nakita yung litrato ni ma'am. Naka-uniform at may nameplate. Pero may nakasulat sa ilalim ng picture na In Loving Memory, 1987. Kinilabutan kaming lahat. Napaiyak pa nga yung isang kaklase namin na pumunta sa faculty nung gabing yon. Yung picture kasi ng prof sa yearbook ay yung mismong nagpakitang prof sa amin. Parehong-pareho yung itsura, postura, ultimong suot at tadi ng buhok. Walang pinagkaiba. Ibig sabihin, yung multo o kaluluwa nga ng prof na yon yung nagpakita sa dapat ay night class namin. Mas lalong umugong yung chismisan sa school namin. Ang sabi pa ng iba, kwento daw ng parents sila na sa school din namin nag-aral na yung prof daw na yon ay nagkaagusto pala sa mga babae at mahilig manghipo sa mga kapwa niyang babaeng estudyante.
Ang kaso, bigla raw nakitang wala ng buhay sa room niya ng bandang gabi. Hindi ko tuloy alam kung totoo nga yung bali-balitang yon. Pero siguro, kung taga Rizal kayo, may ilan sa inyo ang alam na yung tungkol sa eskwelahang sinasabi ko. Mas lalo lang kaming natakot ang mga classmates ko. Ilan pa nga sa amin ang talagang binungot daw, lalo na yung mga babae. Ako naman, naaalala ko yung narinig kong sinabi niya na andoon lang daw siya. Palagi yung tumatakbo sa utak ko na parang na-LSS na nga ako. Palagi rin akong kinikilabutan. Pagkatapos ng insidenteng yun, hindi na kami nagkaroon pa ng night class. Pinagsabihan yung batch namin na bawal nang pag-usapan yung prof kasi baka mas lumala pa yung issue. Saka pagpahingahin na raw yung prof na yon. Baka daw ginagamit lang namin yung kwento niya para manakot. Pero kami, alam naming totoo ang nangyari sa amin nung gabing yon. Hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa 6th floor, hindi ko na tinitingnan yung room na yon. Ayoko na. Kasi baka si ma'am ulit yung makita ko, lalo na't sinabi niyang hindi siya aalis at andoon lang siya. Baka nga andoon lang siya lagi at magpaparamdam. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang araw, sir. Tawagin na lang akong Rika, working student dito sa Maynila. Lately lang nangyari sa akin to, kaya talagang sariwa pa sa memory ko. May subject kami sa psychology and education, tapos night class siya every Tuesday. Dahil working student nga ako nun, pabor sa akin yon kasi galing akong part-time sa fast food bago diretso sa school. Madalas kapag class namin sa sub na yon, madilim na sa labas, pero bukas pa naman yung mga classroom sa 4th floor. Wala rin naman kaming problema sa prof kasi medyo bibo at mabait, pero stricto. Pero habang tumatagal, may napapansin talaga ako sa kanya. Tuwing attendance kasi, lagi siyang may binabanggit sa dulo na Angela Cruz. Si Ma'am Sabel pala tong prof na to. Pero yung Angela Cruz na tinutukoy niya ay never naman pumasok sa klase. Akala namin kaklase namin sa subject na yon na hindi pumapasok, pero talagang lagi niyang tinatawag sa roll call. At kapag tinatawag niya, para pa siyang natatakot o namumutla. Hindi naman siya nakaka-bother para sa amin, di rin naging issue sa iba. Pero nung nagtagal na, saka namin naramdamang may kakaiba at nakakakilabot kay Angela na yon. Nagsimula ang lahat nung isang gabi. Sa pagkakaalam ko, hindi natapos yung roll call ni ma'am nun kasi kalahati pa lang. Bigla kasi siyang tinawag ng head ng faculty nila tapos pinagmamadali siyang umalis. May emergency daw sa faculty. Wala naman kaming napansin agad. Pero kinabukasan, wala yung isa naming kaklase. Nagkasakit daw ng lagnat. As in bigla na lang daw tumaas yung temperature tapos kinumbulsyon. Sinabi ng kaklase kong Fred niya na bigla na lang daw siya nagsisigaw sa dorm. Tapos habang kinukumbulsyon, binabanggit niya yung pangalan ng kaklase namin na hindi pumapasok. Si Angela. Hindi ko pa naisip noon na kaklase namin yung binanggit niya. Kasi syempre, marami namang Angela. Naisip ko naman yung posibilidad, pero iniisip ko na baka coincidence lang. Hanggang sa isang araw, hindi na naman natawag si Angela. Nagtaka na ako noon bakit hindi nabanggit ng subject teacher namin. Siya lang kasi ang hindi binanggit. Pero naisip ko na baka nag-drop na kasi nga hindi naman pumapasok kaya inalis na sa listahan. 2 days later, biglang bumagsak yung kaklase naming si Ann sa hallway. Ang sabi, heart attack daw. Pero sigurado kaming si Ann ang pinakamasigla sa aming lahat, lalo at athlete siya. Bukod doon, nakita ko na parang sobrang apektado si Ma'am Sabel. Alam ko, parang naiyak pa nga siya nung nalaman niya. At ang nakapagtataka, tinawag niya ulit si Angela Cruz sa attendance roll call. Sinabi ng isa naming kaklase na wala na yata siya sa listahan kasi hindi na binanggit nung sub. Pero hindi sumagot si ma'am.
Ni hindi niya nilingon yung kaklase namin, saka iniba yung topic. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero pagkatapos ng klase namin, kahit gabi na, nagpaiwan ako para kausapin si Ma'am Sabel. Tinanong ko siya kung sino ba talaga si Angela Cruz. Nahiya pa nga ako nung na-realize ko na parang ang weirdo ko sa pagtatanong. Pero nagulat na lang ako nang biglang umiyak si Ma'am. Ang sabi niya, dati raw niyang estudyante na matagal na ring namayapa. Kwento ni Ma'am, si Angela daw ay second year student noon, mga 10 years ago. Tahimik lang, mabait, pero laging binubuli ng mga classmates niya. Lagi siyang inaasar, tinatago yung bag, tinutulak daw sa hallway, pinagtatawanan, ganon. May diferensya daw kasi sa mata si Angela kaya kinukutya. Isang gabi, pagkatapos ng class, naiwan raw siya sa room, yung mismong room na gamit namin ngayon. Kinabukasan, nakita siyang nakabitin na sa likod ng pinto gamit yung sariling mga panyo na lagi niyang pinantatakip sa mukha niya. May huling sulat si Angela. Ang sabi niya doon ay wag na wag daw siyang kalilimutan at palagi siyang babanggitin para wala nang magaya sa kanya. Sabi ni Ma'am, mula noon, bawat taon may mga nangyayaring aksidente kapag hindi raw tinatawag ang pangalan ni Angela sa attendance. May nagkakasakit, nadidisgrasya o minsan may biglang nangingisay habang nasa klase. Kaya raw kahit wala na siya sa listahan, tinatawag pa rin niya. Hindi naman ako makapaniwala nun na talaga bang para siyang naging sumpa at kaya ba talagang gawin yun ng isang namatay na. Nang napatingin ako mismo sa pintuang tinutukoy ni Ma'am, saka ko naramdaman na parang may nakatingin sa akin kahit hindi ko naman nakikita. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok at braso. Dahil sa kilabot, nag-aya na akong bumaba. Habang pababa kami ni Ma'am, ramdam ko na parang may nagbabantay sa akin. Parang pinapanood yung bawat galaw ko. Hanggang sa makauwi na ako, hindi ko makalimutan yung kwento kay Angela Cruz na sana ay hindi ko na lang inalam. Mula nga nun, tuwing binabanggit si Angela, pakiramdam ko ay nakatitig lang siya sa likod. Inaantay si Ma'am Sabel kung babanggitin yung name niya. Buti na lang din talaga at natapos na yung mga night classes namin. At ngayon, hindi ko na ulit maririnig yung pangalan niya. Sana. Ito lang po sir ang story ko. Sa isang college sa Maynila itong tinutukoy ko na hindi ko na lang po babanggitin. Nasa inyo na lang kung maniniwala kayo.